Huwag kang umarte na parang biktima, Wena. Masyado ka nang naging pabigat sa pamilyang ito. Pirmahan mo na ang pag-amin na ito at lisanin ang mansyong ito bago ka pakaladkari ng mga pulis sa harap ng mga kapitbahay. Ang boses ni Graciana ay parang isang matalim na humiwa sa katahimikan ng malawak na dining hall. Malamig, walang bahid ng awa, at puno ng mapait na tagumpay. Sa mga sandaling yon, bahagyang nangangatog ang mga daliri ni Wena habang hawak ang isang pilak na sandok. Kanina pa siya sa mainit na kusina, maingat na tinitimplahan ang paboritong adobo ni Salvador dahil anibersaryo nila ngayon. Ang usok na nagmumula sa mainit na kaldero ay tila isang huling yakap ng pagmamahal na dahan-dahang naglalaho sa hangin. Inayos niya ang bawat pinggan, bawat basong kristal, sa pag-asang ang hapunan na ito ang maghihilom sa lumalamig na pakikitungo ng kanyang asawa. Dahan-dahang ibinaba ni Wena ang sandok. Ang mahinang tunog ng pagtama ng metal sa porselana ay tila ba ang huling tibok ng kanyang pusong nagkakapira-pira. Tumingin siya kay Salvador, ang lalaking pinang-akuan niya ng habambuhay na katapatan. Ngunit nakita niya itong nakatayo sa tabi ni Isabelita, ang babaeng alam niyang hindi lamang isang investment director sa kumpanya. Salvador, anong ibig sabihin nito? Bersaryo natin na yon, pabulong na wika ni Wena. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na anumang oras ay mapuputol. Please, Wena, just sign it, malamig na tugon ni Salvador. Hindi man lang ito tumingin sa kanyang mga mata. Sabi ni Mama, ito lang ang paraan para maisalba ang Montenegro Group. You're the CFO on paper. Kailangan mo ako'y ng nawawalang pondo para hindi kami mabaon sa demanda. Naramdaman ni Wena ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat hininga niya ay tila punong-puno ng bubog na sumasugat sa kanyang baga. Ang hapdi ng sampal na hindi pa dumadapo ay naramdaman na niya sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Nanigas ang kanyang buong katawan habang pinagmamasdan ang mga peking dokumento ng pagnanakaw na nakalatag sa ibabaw ng lamesang mahogani, ang lamesang siya mismo ang pumili noong bago pa lang silang mag-asawa. Hindi ko magagawa yan, Salvador. Alam mong wala akong kinuha. Ang pondong yon, inilaan ko yon para sa seguridad ng mga manggagawa. Madiing sabi ni Wena, pilit na pinatatatag ang nanginginig na boses. Isang mabilis na paggalaw ng hangin ang naramdaman ni Wena kasunod ng isang mapurol na tunog ng palad na tumama sa kanyang pisingi. Ang kanyang ulo ay tumagilid at ang ilang hibla ng kanyang buhok ay humarang sa kanyang paningin na ngayon ay puno na ng luhang hindi niya hinayaang pumatak. Hindi ang sakit ng pisingi ang nakapagpalumpo sa kanya, kundi ang katotohanang ang kamay na dating humahaplos sa kanyang buhok, gabi-gabi ang siyang naging instrumento ng kanyang kahihiyan. Tumahimik ka! You're just a social climber we picked from the streets, singal ni Graciana habang iniaabot ang panulat. Pirmahan mo ito o sisiguraduhin kong sa kulungan ka matutulog ngayong gabi. Nanginig ang mga daliri ni Wena habang hawak ang panulat. Sa bawat titik na isinusulat niya sa dokumentong yon, nararamdaman niya ang dahan-dahang pagpanaw ng Wena na martir, ang Wena na nabulag ng pag-ibig. Ang kislap ng kanyang wedding ring sa ilalim ng chandelier ay tila ng ungutya sa kanyang abang kalagayan. Hanggang kailan mo titiisin ang lamig ng ulan bago mo matanto na ang bahay na itinayo mo sa pag-ibig ay naging bilangguan na pala ng iyong sariling danggal? Ito ang tanong na bumabalot sa kanyang isipan habang ang kanyang anino ay dahan-dahang lumalayo sa hapagkainan, bit-bit ang isang pasyang mas matigas pa sa ginto at mas matalas pa sa anumang pagkakanulo. Walang mas masakit, pasasaksak ng isang kaaway, kundi ang saksak na nagmumula sa kamay ng taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buhay. Sa loob ng tahimik at amoy papel na opisina ni Rosenda, pilit na hinahabon ni Wena ang kanyang hininga. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala na hindi niya pinansin. Hawak niya ang isang asul na folder, ang kanyang huling alas,
Ang mga dokumentong magpapatunay na ang Montenegro Group ay matagal nang niluluto ni Graciana mula sa loob. Rosenda, kailangan natin itong dalhin sa korte ngayon din. Pakiusap ni Wena, ang boses ay nanginginig sa pagitan ng pag-asa at takot. Nandito ang lahat ng ebidensya. I will not let them destroy me. Please, ikaw lang ang kaisa-isang taong mapagkakatiwalaan ko bilang abogado at bilang kapatid. Ngunit hindi kumibo si Rosenda. Nanatili itong nakatitig sa bintana. Pinagmamasdan ang mga patak ng ulan na dahan-dahang gumagapang sa salamin. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing pait ng abdo. Dahan-dahang humarap si Rosenda. Walang bakas ng awa sa kanyang mga mata. Tanging isang uri ng malamig na profesionalismo na tila ba hindi sila magkasamang lumaki sa hirap. Sa likuran niya, dahan-dahang bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Graciana, suot ang kanyang mamahaling itim na belo, tila isang reyna ng kadiliman na handang maningil. "Wenceslada, masyado ka kasing mapagtiwala," wika ni Graciana habang dahan-dahang iniaabot ang kanyang kamay kay Rosenda. Sa harap ng nanlalaking mga mata ni Wenna, iniabot ni Rosenda ang asul na folder kay Graciana. Ang tunog ng paglipat ng mga papel mula sa kamay ng kanyang kaibigan patungo sa kamay ng kanyang kaaway ay tila tunog ng isang hatol na bitay. "Rosenda? Why? Bakit mo ito ginagawa sa akin?" Halos hindi lumabas ang tinig ni Wenna sa kanyang lalamunan. Ang hapdi sa kanyang dibdib ay mas matindi pa sa sampal na tinanggap niya kanina sa mansyon. "I'm sorry, Wenna. Pero ang utang na loob ko sa mga Montenegro ay mas malalim pa sa pagkakaibigan natin," malamig na sagot ni Rosenda. "Hinahawakan ni Doña Graciana ang kinabukasan ng pamilya ko. I had to choose, and I chose my blood." Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Graciana habang pinupunit ang unang pahina ng ebidensya. Ang bawat punit ng papel ay tila pagpunit din sa huling hibla ng katinuan ni Wenna. "Kalat-karinyo na siya palabas," utos ng matanda sa dalawang lalaking nakauniporme na biglang sumulpot sa pintuan. Naramdaman ni Wenna ang marahas na paghawak ng mga gwardya sa kanyang mga braso. Wala siyang lakas na lumaban. Ang kanyang mga paa ay dahan-dahang kinaladkad sa malamig na semento ng pasilyo hanggang sa marating nila ang main entrance ng gusali. Marahas siyang itinulak palabas. Ang kanyang katawan ay tumama sa basang semento ng kalsada. Kasunod nito ang pagtapon ng kanyang maliit na bag na naglalaman ng mang-ilang-ilang gamit. Ang tunog ng pagsasara ng malaking pintuang salamin ay tila isang huling tuldok sa kanyang marangyang buhay. Nakatayo si Wenna sa gitna ng malakas na ulan. Ang kanyang daste ay basang-basa na, dumidikit sa kanyang nanginginig na katawan. Wala siyang payong, wala siyang sapin sa paa, at wala na siyang matutuluyan. Hinaplos niya ang kanyang leeg at naramdaman ang isang maliit at matigas na bagay, ang locket ng kanyang ina. Ito na lang ang tanging kayamanang natitira sa kanya. Tumingala siya sa madilim na langit, hinahayaang humalo ang kanyang luha sa bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang mukha. Sa mga sandaling iyon, ang bawat pangarap niya ay tila naging putik na lamang sa kalsada. Ngunit sa gitna ng lamig, isang maliit na apoy ng galit ang nagsimulang magliyab sa kanyang puso. Ang pagkakanulaw ni Rosenda ang naging huling aral na kailangan niyang matutunan. Hindi pa ito ang dulo, Salvador. Hindi pa ito ang dulo, Graciana. Bulong niya sa hangin. Ang boses ay nalulunod sa dagundong ng kulog. Isang nakasisilaw na liwanag mula sa mga headlight ng isang sasakyan ang biglang tumama sa kanya. Ang tunog na mabilis na pag-ikot ng mga gulong sa tubig ay dahan-dahang huminto sa tapat ng kanyang kinalalagyan. Isang itim na sasakyang may madidilim na bintana ang bumungad sa gitna ng baha. Sino ang taong nasa loob ng sasakyang ito sa gitna ng ganitong uri ng unos? At handa ba si Wenna na muling magtiwala sa isang estrangero matapos siyang wasakin ng sarili niyang kaibigan?
Ang pinto ng sasakyan ay dahan-dahang bumukas. Lumilikha ng isang puwang ng dilim sa gitna ng ulan. Ang amoy ng luma at basang basura ay hindi kasing sangsang ng pagkatao ng mga Montenegro. Ngunit sa mga sandaling ito na lamang ang tanging kanlungang tumatanggap sa aking pagkawasak. Dahan-dahang humakbang si Wenna sa ilalim ng madilim na tulay kung saan ang bawat pagdaan ng tren sa itaas ay nagdudulot ng isang malakas na pagyanig sa lupa. Tila ba, pati ang mundo ay gustong itaboy ang kanyang presensya. Ang kanyang mga paa, na dati ay nakasanayan ang lambot ng mga mamahaling carpet, ngayon ay baon sa malapot at malamig na putik ng iskinita. Ang bawat kalyo at sugat sa kanyang talampakan ay sumisigaw ng hapdi, ngunit mas matindi ang hapdi ng kawala ng katarungang dumadaloy sa kanyang mga ugat. Huminto siya sa tapat ng isang barong-barong na yari sa pinagtagpi-tagping yero at sako. Doon, nakita niya ang isang matandang lalaking may mga kamay na kasing tigas ng bakal at mukhang inukit ng mahabang panahon ng paghihirap. Si Mang Gardo. Ang dating leader ng Unyon na palihim niyang tinulungan nung siya pa ang CFO ng Montenegro. Ma'am Wenna? Diyos ko, anong nangyari sa inyo? Ang boses ni Mang Gardo ay punong-puno ng gulat at pag-aalala habang mabilis na lumalapit upang alalayan ang nanginginig na katawan ng babae. Hindi makapagsalita si Wenna. Ang kanyang lalamunan ay tila barado ng tuyong buhangin. Naramdaman niya ang init na magaspang na palad ni Mang Gardo sa kanyang braso. Isang hawak na mas tapat at mas totoo kaysa sa lahat ng yakap ni Salvador. Dinala siya ng matanda sa loob ng maliit na dampa kung saan ang tanging liwanag ay ang aandap-andap na apoy mula sa isang gasera. Sa gitna ng katahimikan, isang batang lalaki na may malalaking mata at ukit ng gutom sa mukha ang dahan-dahang lumapit kay Wenna. Hawak nito ang isang maliit at tuyong piraso ng tinapay. "Kain po kayo, ma'am. Sabi po ni tatay, ang mga anghel daw po ay hindi dapat nagugutom." Pabulong na wika ng bata habang iniabot ang kalahati ng kanyang tanging pagkain. Naramdaman ni Wenna ang biglang pag-akyat ng init sa kanyang mga mata. Sa loob ng mansyon ng mga Montenegro, pinalilibutan siya ng ginto at pilak, ngunit namamatay siya sa uhaw para sa tunay na pagkalinga. Ngunit dito, sa gitna ng mga taong pinagkaitan ng kumpanya, ng sapat na sahod at maayos na buhay, doon niya nahanap ang tunay na kayamanan. Ito ang kanyang golden moment, ang sandali kung saan ang pait ng kanyang pagkatalo ay dahan-dahang nilalamon ng tamis ng malasakit na mga dukha. Salamat, anak. Salamat! Hikbi ni Wenna habang tinatanggap ang tinapay. Ang bawat kagat niya ay tila isang panunumpa na ang bawat patak ng pawis na mga manggagawang ito ay hintid na muling mananakaw ng mga Montenegro. "Ma'am Wenna, huwag kayong mag-alala. Dito sa ilalim ng riles, kami ang batas. Walang Montenegro ang makakapasok dito nang hindi namin nalalaman," madiing sabi ni Mang Gardo habang inaayos ang isang lumang kumot sa balikat ni Wenna. "Pero kailangan niyo itong marinig." Inabot ni Mang Gardo ang isang lumang radyong de baterya. Ang boses ng isang announcer ay pumailan lang sa loob ng dampa, puno ng tensyon at kaba. "Breaking news! Ang Montenegro Group, ang higante sa industriya ng bakal, ay opisyal ng isinailalim sa investigasyon ng Anti-Money Laundering Council. Ayon sa ulat, ang lahat ng kanilang corporate accounts ay pansamantalang idineklarang frozen habang hinahanap ang bilyon-bilyong pisong nawawala mula sa kanilang mga foreign investors." Nanigas ang buong katawan ni Wenna. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, tila nakikipagpaligsahan sa tunog ng papalapit na tren. Alam niyang ito na ang simula ng pagguho ng kahariang itinayo ni Graciana sa kasinungalingan. Ngunit ang mas malaking tanong ay, paano ito nalaman ng gobyerno ng ganoon kabilis kung ang lahat ng ebidensya ay ninakaw na ni Rosenda? Sino ang lihim na anghel na patuloy na nagpapadala ng bigas sa komunidad na ito buwan-buwan? At ano ang kinalaman nito sa biglaang pagbagsak ng mga Montenegro?
Ang tunay na kinang ay hindi nakikita sa kislap ng mga iyas na suot na mga mapagmataas, kundi sa ilalim ng bawat dumi at kalawang na sadyang kinalimutan ng mundo. Dahan-dahang binuksan ni Wena ang isang kinakalawang na pintuang bakal sa dulo ng isang abandonadong bodega malayo sa ingay ng riles. Ang tunog ng pag-atungal ng bakal laban sa semento ay tila isang hiyaw ng isang nakakulong na katotohanan. Kasunod niya si Manggardo na mahigpit na hawak ang isang aandap-andap na flashlight. Ang liwanag nito ay tila isang munting bituin sa gitna ng malawak na kadiliman. Sigurado po ba kayo rito, Ma'am Wena? Pabulong na tanong ni Manggardo. Sinasabi sa balita na ang lahat ng ari-arian nyo ay nakumpiska na ng bangko. Isang mapait, ngunit matatag na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Wena. Ang akala nila, Manggardo, ay ang mga papel na pinirmahan ko ang tanging hawak ko. Hindi nila alam na bago ko pa man sila nakilala, itinuro na sa akin ni Itay na ang pinakamahalagang yaman ay yaong hindi kayang maamoy ng mga buitre. Sa gitna ng silid, sa ilalim ng mga luma at maduming trapal, inilantad ni Wena ang 3 malalaking bariles na yari sa matibay na asero. Nang tanggalin niya ang takip, ang liwanag mula sa flashlight ay tumama sa libu-libong butil ng pilak at ilang piraso ng gintong barreta na tahimik na naghihintay sa loob ng maraming taon. Naramdaman ni Wena ang panunuot ng lamig ng metal sa kanyang palad, nang dahan-dahan niyang dakutin ang mga butil ng pilak. Ito ang kanyang hope fund, ang bawat sentimong sadyang kinaltas niya sa sariling sahod. Ang mga iyas na ipinamana ng kanyang ina na dahan-dahan niyang ipinalit sa ginto. At ang mga titulong ang maliliit na lupain sa labas ng lungsod na nakapangalan sa mga unyon ng mga manggagawa. Ito ang lifeboat natin, Manggardo, madiing wika ni Wena. Ang bawat salita ay tila may bigat ng isang pangako. Habang ang Montenegro Group ay nalulunod sa sarili nilang utang, ang mga manggagawa ay hindi magugutom. Gagamitin natin ito upang itayo ang kooperatiba na matagal na nating pinapang-arap. Ito ang kanyang golden moment. Ang sandali kung saan naramdaman ni Wena na sa kabila ng pagiging biktima, siya pa rin ang arkitekto ng sarili niyang katarungan. Sa gitna ng madilim na bodegang yon, hindi siya mukhang isang fugitive. Siya ay mukhang isang reyna na naghahanda ng sandata para sa isang digmaang hindi gagamitan ng dahas, kundi ng integridad. Nang gabing iyon, habang ang ulan ay muling bumubuhos ng malakas, tinitigan ni Wena ang munting loket ng kanyang ina. Dito niya nahanap ang kapayapaan na kailanman ay hindi niya naramdaman sa loob ng mansyong Montenegro. Ngunit ang kapayapaang yon ay mabilis na naglaho nang marinig niya ang tunog ng isang sasakyang huminto sa tapat ng bodega. Ang kalaban ng iyong kalaban ay hindi otomatikong nagiging iyong kaibigan. Minsan, isa lamang siyang mas gutom na lobo na naghihintay sa iyong pagkakataong sumila. Tumayo si Wena sa gitna ng madilim na bodega. Ang kanyang mga kamay na puno ng alikabok at pilak ay dahan-dahang ikinuyom. Ang bango ng mamahaling pabango na dala ni Catalina ay tila isang banyagang pagsakop sa hangin na dati ay amoy kalawang at pawis lamang. Ang kislap na mga diamante sa tenga ni Catalina ay tila nanunukso sa aandap-andap na liwanag ng flashlight ni Manggardo. "Catalina, anong ginagawa mo rito?" Ang boses ni Wena ay mahinahon, ngunit may talim na tila galing sa ilalim ng lupa. "Hindi ba dapat ay kasama ka ni Graciana sa kanilang huling hapunan ng kasakiman?" Isang mapait at eleganteng tawa ang kumawala sa mga labi ni Catalina. Habang dahan-dahan itong lumalapit, ang tunog ng kanyang mamahaling takong sa sementadong sahig ay tila isang mabilis na tibok ng orasan. "Graciana? Ang babaeng yon ay matagal na akong itinuring na isang mansa sa pamilya Montenegro. Magkadugo kami, Wena. Ngunit ang dugong yon ay tila lason na nananalaytay sa aming dalawa." Naramdaman ni Wena ang biglang paglamig ng kanyang batok. Alam niya ang kwento ng mga Montenegro, ngunit ang katotohanang si Catalina ay kapatid sa labas ni Graciana ay isang impormasyong itinago sa loob ng maraming dekada.
Ang mist of distrust ay dahan-dahang bumabalot sa buong bodega. Narito ako para bigyan ka ng kalayaan, wika ni Catalina habang iniaabot ang isang puting sobre. Alam ko kung nasaan ang mga orihinal na ledger na sadyang itinago ni Salvador. Alam ko kung paano natin sila dudurugin nang walang ititira kahit isang pako. Gamitin mo ang yaman mo at gamitin mo ang aking koneksyon. Sabay nating panuuri ang pagbagsak ng kahariang umapi sa atin. Naramdaman ni Wena ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat salita ni Catalina ay tila isang matamis na kanta ng sirena, mapang-akit ngunit puno ng panganib. Tumingin si Wena kay Manggardo na nananatiling alerto sa isang tabi. Ito ang kanyang golden moment, agsandali kung saan tinitigan niya ang kanyang sariling refleksyon sa kislap na mga butil ng pilak. Nakita niya ang isang babaeng hindi na kailanman magpapagagit sa iba. Salamat sa alok, Catalina. Malumani na sagot ni Wena. Ngunit ang aking laban ay hindi para sa paghihiganti na gaya ng sayo. Ang laban ko ay para sa mga taong ang buhay ay itinaya para sa kumpanyang iyon. Dahan-dahang tumalikod si Wena, ngunit bago pa man siya makalayo, napansin niya ang bahagyang nakaawang na designer bag ni Catalina. Sa loob nito, sa gitna ng mga mamahaling gamit, ay may isang dokumentong may tatak ng Montenegro Group Corporate Takeover. Ang bawat marang, yang pinggan sa lamesang ito ay tila naging kasing pait ng abdo dahil ang tanging taong marunong magtimpla ng ating buhay ay sadyang itinapon nyo sa gitna ng unos. Nakatitig si Salvador sa malawak at bakanteng upuan sa kabilang dulo ng mahabang lamesang nara. Sa loob ng 5 taon, naroon si Wena, laging may dalang mainit na kape at mga report na sadyang ginawa niyang madaling intindihin para sa asawa. Ngunit ngayon, ang tanging nakalatag sa harap ni Salvador ay isang bundok na mga pulang abiso mula sa bangko at mga demand letter mula sa kanilang mga suppliers. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay tila isang sumusumbat na tinig na paulit-ulit na bumubulong ng kanyang pagkakamali. Salvador, bakit hindi ka pa kumakain? At bakit ang dumi-dumi ng suot mong Amerikana? Ang singhal ni Graciana ay bumasag sa katahimikan habang dahan-dahan itong bumababa ng hagdan, paypay pa rin ang hawak kahit ang aircon ay nakapatay na upang makatipid sa kuryente. Ma, wala tayong pambayad sa interes ng utang sa susunod na linggo. Garalgalang boses ni Salvador. Hinimas niya ang kanyang sentido na tila ba doon nakatago ang solusyon sa kanilang krisis? Frozen ang lahat ng corporate accounts natin dahil sa investigasyon. Kahit ang personal credit cards ko, hindi na gumagana. Inabutan ako ng kahihiyan sa restaurant kanina habang kasama si Isabelita. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Graciana habang marahas na pinapaypaya ng sarili. Kasalanan ito ni Wena. Ang babaeng yon, sigurado akong siya ang nagtembre sa mga awtoridad bago siya umalis. Pinalayas natin siya, pero iniwan niya tayong nakabaon sa putik. Napakawalang utang na loob. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, pumasok si Isabelita sa dining hall. Wala na ang kanyang karaniwang ngiti na puno ng tamis. Sa halip, ang kanyang mukha ay balot ng inip at pagkairita. Hawak niya ang kanyang mga mamahaling maleta na tila ba handa na sa isang mahabang paglalakbay. "Hun, I can't stay here anymore." Malamig na wika ni Isabelita habang iniaayos ang kanyang salamin sa mata. Ang mga investors na dinala ko, nagsisimula ng mag-back out. If I stay here, my reputation in the investment world will be ruined. Kailangan ko munang pumunta sa Singapore para ayusin ang sarili kong mga assets. Singapore? Na yun mo pa ako iiwan, Isabelita? Nanlulumong tanong ni Salvador. Kailangan kita rito para ayusin ang financial restructuring natin. Financial restructuring? Humalahak ng mapait si Isabelita. Salvador, you're drowning. At ayaw kong maging bahagi ng iyong paglubog. Tutal, nakuha niyo naman na ang pirma ni Wena sa admission of guilt, di ba? Gamitin niyo yon para isisi sa kanya ang lahat.
Naramdaman ni Salvador ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat salita ni Isabelita ay tila isang sampal na mas masakit pa sa ginawa niya kay Wena. Napagtanto niya na ang babaeng ipinalit niya sa kanyang asawa ay isa lamang buitre na handang lumipad palayo sa oras na mawala ang karneng kanyang kinakain. Ito ang kanyang golden moment. Agsandali kung saan tinitigan niya ang bakanting upuan ni Wena at doon niya naramdaman ang tunay na kahulugan ng gutom. Hindi gutom para sa pagkain, kundi gutom para sa katapatang sadyang itinapon niya. Ang apoy ay hindi lamang nanununog upang pumatay. Ito rin ang nagpapadalisay sa pilak na dumaan sa matinding hirap bago muling maging mahalaga. Sa kailaliman ng gabi sa looban ng Riles, ang init na nagmumula sa isang maliit at improvised na hurnohan ay tila sumasakal sa hangin. Nakatayo si Wena sa harap ng nagniningas na uling. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng itim na uling at ang kanyang duster ay basang-basa na ng pawis. Ang dating malambot at maputing mga kamay na tanging mamahaling pluma ang hawak ay ngayon ay mahigpit na nakakapit sa isang mahabang sipit ng bakal. Inalalayan ang isang palayok kung saan unti-unting natutunaw ang mga butil ng pilak na kanyang itinago. Dahan-dahan lang, Ma'am Wena. Masyadong mapanganib ang init na yan para sa inyo. Babala ni Manggardo habang pinupunasan ang sariling no ng isang maduming bimpo. Hindi, Manggardo. Mas masakit ang malamig na trato sa akin sa loob ng mansyon kaysa sa init ng hurnohan na ito. Sagot ni Wena. Ang kanyang mga mata ay nagnaningning, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa refleksyon ng nagbabagang apoy. Ang bawat butil na natutunaw dito ay katumbas ng gatas ng mga sanggol sa komunidad na ito. Hindi tayo pwedeng tumigil. Sa paligid nila, ang mga manggagawa na dati ay walang mukha sa paningin ng mga Montenegro ay dahan-dahang nagtutulungan. Ang ilan ay tagapaypay ng uling, ang ilan naman ay tagabuo ng mga hulmahan. Sa gitna ng hirap at dumi, isang bagong uri ng pagkakaisa ang nabubuo, Ag-Silver Cooperative. Ito ang sining ng pag-aapoy, ang pagtunaw sa kanilang mga pait upang maging isang matibay na pundasyon ng kanilang kinabukasan. Nang dahan-dahang ibuhos ni Wena ang kumukulo at kumikinang na likidong pilak sa isang hulmahan, naramdaman niya ang isang uri ng katarungan na hindi kayang ibigay ng anumang korte. Ang bawat piraso ng pilak na lumalamig ay tila isang piraso ng kanyang nadurog na danggal na muling nabubuo sa isang mas matibay na anyo. Ito ang kanyang golden moment, agsandali kung saan tinitigan niya ang kanyang mga kamay na marumi at puno ng uling at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang mas malinis siya kaysa noong siya ay nakasuot pa ng mga diamante sa tabi ni Salvador. Ma'am, heto po, uminom muna kayo. Wika ng isang asawa na manggagawa habang iniabot ang isang basong malamig na tubig. Salamat po sa pagtayo para sa amin. Akala namin ay tuluyan na kaming kinalimutan ng mundo. Numiti si Wena, isang tapat na ngiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata. Wala nang makakalimot sa inyo dahil tayo na ang gagawa ng sarili nating kwento. Ang bawat butil ng luha na pumapatak mula sa mga matang dati ay puno ng kasinungalingan ay tila mga peking iyas na walang halaga sa harap ng isang pusong tuluyan ng nagising. Dahan-dahang lumabas si Wena mula sa anino ng hurnohan. Ang init ng apoy ay nananatili pa rin sa kanyang balat, ngunit ang hanging umiihip mula sa riles ay nagdala ng isang pamilyar at nakakasulasok na amoy, ang amoy ng mamahaling pabango na pilit itinatago ang baho ng pagkabulok ng budhi. Nakatayo si Salvador sa dulo ng madilim na pasilyo ng mga barong-barong, gusot ang kanyang Amerikana at bahagyang nakalaylay ang kanyang balikat. Wala na ang dating matikas na emperador ng Montenegro Group. Ang nakatayo sa harap ni Wena ay isang anino ng lalaking kailanman ay hindi natutong tumayo sa sarili niyang mga paa. Wena, salamat sa Diyos, nahanap din kita. Ang boses ni Salvador ay nanginginig,
punong-puno ng pekeng tamis na sadyang ginawa upang muling lasunin ang isipan ng asawa. Patawarin mo ako, hon. Nagkamali ako. Niloko lang ako ni Isabelita. Si Mama ang nagtulak sa akin na gawin ang lahat ng yon. Pero gabi-gabi akong hindi makatulog dahil alam kong wala ka sa tabi ko. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Wena habang dahan-dahan siyang lumalapit. Ang bawat yabag ng kanyang mga tsinela sa simento ay tila isang ritmo ng paniningil. Huminto siya ilang dipa mula kay Salvador. Kahit marusing ang kanyang muka at puno ng uling ang kanyang mga kamay, ang kanyang postura ay tila isang reynang hindi na kailanman muling yuyuko. Nahanap mo ako dahil kailangan mo ako, Salvador. Hindi dahil mahal mo ako. Malumanay na wika ni Wena, ngunit ang bawat salita ay tila isang malamig na hampas ng bakal. Nasaan si Isabelita? Nasaan ang mga bilyon-bilyong ipinangako niya sa'yo? Nakalimutan ko. Ang mga buitre ay lumilipad palayo kapag wala ng karning makakain, hindi ba? Naramdaman ni Salvador ang biglang panunuyo ng kanyang lalamunan. Mabilis siyang lumapit at sinubukang hawakan ang mga kamay ni Wena. Ngunit mabilis na umiwas ang babae. Wena, please! Kailangan nating isalba ang kumpanya. Nalaman ko na ang mga lupain sa Bulacan at Cavite ay nakapangalan pa rin sa iyo at sa Union. Kung pipirmahan mo lang ang transfer papers, mababayaran natin ang mga utang. Magagawa nating muli ang lahat, Wena. Babalik tayo sa dati, ipapangako ko. Hindi ka na muling masasaktan ni Mama. Naramdaman ni Wena ang isang matinding pandidiri na tila ba isang lason na gustong lumabas sa kanyang sistema. Inilabas niya mula sa bulsa ng kanyang duster ang isang selyadong envelope, ang mga dokumento ng kanyang mga lupain. Ang kislap ng puting papel sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng poste ay tila isang mitya ng pag-asa para kay Salvador. Ito ba ang hinahanap mo, Salvador? Tanong ni Wena habang itinataas ang envelope. Ang mga lupang pinaghirapan ni Itay na sadyang itinago ko para sa kinabukasan ng mga manggagawang ito? Yes! Yan nga, Han! Ibigay mo na sa akin at aayusin ko ang lahat! Sigaw ni Salvador nang may halong desperasyon at kasakiman sa kanyang mga mata. Ang isang maskara ay binuo hindi upang itago ang mukha, kundi upang iligaw ang puso ng taong naghahanap ng katotohanan. Sa loob ng isang marangya at pribadong kwarto ng isang mamahaling restaurant, ang bango ng steak at mamahaling alak ay tila naging amoy ng nabubulok na pagkakataon para kay Wena. Nakatago siya sa likod ng isang makapal na kurtinang velvet. Ang kanyang paghinga ay dahan-dahan at kontrolado. Tila ba pati ang hangin sa kanyang baga ay natatakot na lumika ng tunog. Hawak niya ang maliit na asul na sobre na nakuha niya mula sa lamesa ni Catalina noon, ang susi na maglalantad sa tunay na kulay ng babaeng nagpanggap na kanyang tagapagligtas. Huwag kang mag-alala, Mr. Chen. Ang lahat ay ayon sa plano. Ang boses ni Catalina ay narinig ni Wena, kasing talim ng kristal at punong-puno ng malamig na ambisyon. Ang mga Montenegro ay dahan-dahan nang nalulunod sa sarili nilang utang. Si Salvador ay isang tangang susunod-sunod sa kahit kaninong mag-alok ng tulong. At si Graciana? Masyado siyang abala sa pag-aayos ng kanyang mga perlas habang nasusunog ang kanyang palasyo. At paano ang asawa ni Salvador? Si Wena? Tanong ng isang boses ng lalaki, may mabigat na accent at malamig na tono. Sabi mo, hawak niya ang suporta ng Union. Mahihirapan tayong bogi ng kumpanya kung naroon siya. Isang mapait at malakas na tawa ang kumawala sa mga labi ni Catalina. Wena, ginamit ko lang ang kanyang pighati para makuha ang loob ng mga manggagawa. Akala niya ay kakampi niya ako laban sa kanyang biyenan. Hindi niya alam, ang silver fund na binubuo niya ay magiging bahagi lamang ng liquidation package na ibebenta ko sa inyo. Oras na makuha ko ang huling pirma niya sa takeover document, gigibain ko ang pabrika at itatapon ko ang mga manggagawa yon sa kalsada na para mga basura. Naramdaman ni Wena ang biglang pagakyat ng pait sa kanyang lalamunan.
Ang bawat salita ni Catalina ay tila isang marahas na pagpunit sa sugat na nagsisimula pa lamang maghilom. Napagtanto niya na si Catalina ay mas mapanganib kaysa kay Graciana. Dahil kung si Graciana ay umaatake ng harapan, si Catalina naman ay dahan-dahang humahalik habang isinusuksok ang patalim sa kanyang likuran. Dahan-dahang hinaplos ni Wena ang locket ng kanyang ina. Ito ang kanyang golden moment, ang sandali kung saan tinitigan niya ang anino ni Catalina sa pader. Nakita niya ang isang babaeng nilamon na ng paghihiganti at kasakiman. Doon niya naramdaman ang isang kakaibang uri ng kapanatagan. Hindi siya natatakot. Sa halip, naramdaman niya ang dahan-dahang pag-igting ng kanyang kalooban. Alam niya na sa pagkakataong ito, hindi na siya ang biktima na iiyak sa sulok. Siya na ang bagyong tatapos sa lahat ng mga aninong ito. Huwag kang lumapit, Rosenda. Ang bawat hakbang mo ay tila pagpunit sa huling hibla ng alaala ng ating pagkakaibigan. At ayaw ko nang makitang masugatan pa ang aking puso sa harap mo. Ang tinig ni Wena ay tila isang malamig na hanging umiihip sa kailaliman ng gabi. Nakatayo siya sa gitna ng isang abandonadong simbahan sa dulo ng bayan, kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga kandilang dahan-dahang nauubos ang ningas. Sa tapat niya, nakatayo si Rosenda, ang abogadong itinuring niyang higit pa sa kapatid, ang taong nagbenta ng kanyang kaluluwa sa pamilya Montenegro para sa isang pirasong ginto. Wala na ang dating kintab ng suot ni Rosenda. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay lubog sa matinding puyat at takot. Ang bawat panginginig ng kanyang mga balikat ay tila nagsasalaysay ng bigat ng kasalanang pasa niya. Wena, kailangan mo maniwala. Pinilit ako ni Graciana. Hikbi ni Rosenda habang dahan-dahang lumuluhod sa malamig na sahig na bato. Ang tunog ng pagtama ng kanyang mga tuhod sa semento ay umalingaw-ngaw sa tahimik na altar. Hinahawakan niya ang buhay ng aking mga magulang. Ang utang na loob ng pamilya ko sa kanila ay naging isang tanikala na sumakal sa aking leeg. Hindi ko kayang makita silang mawala ng lahat, Wena. Patawarin mo ako. Naramdaman ni Wena ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat salita ni Rosenda ay tila isang marahas na pagbabalik sa lahat ng mga gabing magkasama silang nang arap sa gitna ng kahirapan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang Wena na madaling lumambot ang puso. Hinaplos niya ang locket ng kanyang ina, dinarama ang tigas ng metal na tila naging kasing tigas na rin ng kanyang kalooban. Ang utang na loob, Rosenda, ay hindi dapat ginagamit na dahilan upang pumatay ng danggal ng iba. Malumanay, ngunit madiing wika ni Wena. Ang kanyang boses ay tila isang hatol na walang pag-aalinlangan. Pinatawad na kita, dahil ayoko nang bitbitin ang galit na ito sa aking pagtulog. Pero ang tiwala ay parang isang basong kristal na kapag nabasag, maaari mong idikit muli, ngunit ang lamat ay laging mananatili. Dahan-dahang inabot ni Rosenda ang isang luma at makapal na kwaderno mula sa kanyang bag. Ang orihinal na ledger ng Montenegro Group. Ang tunog ng paglapag nito sa sahig ay tila tunog ng isang huling pagkakataon para sa kaligtasan. Narito ang lahat, Wena. Ang bawat lihim na pautang, ang bawat pekeng invoice at ang mga dokumentong magpapatunay na si Salvador at Graciana ang tunay na kumuha ng pondo ng kumpanya, bulong ni Rosenda. Gamitin mo ito bukas sa shareholders meeting. Ito na lang ang tanging paraan na alam ko upang kahit paano ay mabawasan ang bigat ng aking pagkakasala. Details. Paglalakbay ng damdamamin mula sa matinding pait ng pagkakanulo patungo sa isang malalim na pag-unawa sa kahinaan ng tao. Ang pagpapatawad ni Wena ay hindi nanggaling sa panghihinayang, kundi sa pagnanais na tuluyan ng lumaya mula sa anino ng nakaraan. Sealed moment. Ang sandali kung saan dahan-dahang hinawakan ni Wena ang kamay ni Rosenda upang patayuin ito. Walang salita. Tanging ang sandaling pagdampi ng kanilang mga palad. Ag-isa ay nanginginig sa pagsisisi, ang isa naman ay matatag sa kataruman.
Isang pagpapakita na sa kabila ng lahat, ang pagiging tao ay higit na mahalaga kaysa sa anumang dokumento. Wala nang Wenceslada na sisira sa ating umaga. Ang babaeng yon ay isa na lamang madilim na pahina sa kasaysayan ng mga Montenegro na sadyang pinunit at itinapon na natin sa limot. Ang boses ni Graciana ay umalingaw-ngaw sa loob ng marangyang boardroom, punong-puno ng kumpiyansa at peking ningning. Nakatayo siya sa harap ng malaking salamin, inaayos ang kanyang mamahaling perlas habang nakatingin sa mga naglalakihang investors at creditors na naghihintay ng paliwanag. Sa tabi niya si Salvador ay pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay sa loob ng bulsa ng kanyang Amerikana. Habang si Isabelita ay kampanteng nakaupo, tila ba hawak na niya ang buong mundo sa kanyang mga daliri. Sa labas ng dambuhalang pintuang nara, nakatayo si Wena. Naririnig niya ang bawat salita ng biyenan, bawat paghamak na tila mga karayom na pilit, itinusok sa kanyang danggal. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nanginginig. Ang kanyang physiological response ay hindi natakot. Naramdaman niya ang matatag na pagdaloy ng dugo sa kanyang mga ugat. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na naghuhudyat ng pagsugod. Mahigpit niyang hawak ang luma at makapal na ledger ni Rosenda sa kanyang kanang kamay, habang sa kaliwa ay ang susing ginto mula sa kanyang locket. Ang kaibahan ay masakit tignan. Sa loob, ang bango ng mamahaling kape at ang lamig ng aircon. Sa labas, si Wena ay suot ang kanyang simpleng barong na pambabae. Ang kanyang mga mata ay may bakas ng puyat mula sa bodega ng pilak. Ngunit may taglay na otoridad na hindi kayang bayaran ng bilyon-bilyong utang ng mga Montenegro. Attorney, is the paperwork ready for the liquidation? I want her name erased from the board, now! Mariing utos ni Graciana sa loob. Dahan-dahang itinaas ni Wena ang kanyang muka. Naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan, ngunit ang kanyang kaisipan ay naging kasing linaw ng kristal. Isang malakas na tunog ng pagpihit ng bakal ang bumasag sa katahimikan ng boardroom. Ang dalawang malalaking pinto ay dahan-dahang bumukas, lumilika ng isang puwang kung saan pumasok ang isang liwanag na tila nagmula sa katarungan. Pumasok si Wena. Ang kanyang bawat yabag sa makinis na sahig ay tila isang ritmo ng paniningil. Nanahimik ang buong silid. Ang mga mata ng mga investors ay lumipat mula sa balisang mukha ni Salvador patungo sa matatag na anyo ni Wena. Kasabay ng kanyang pagpasok, narinig ang maugong na hiyawan ng daan-daang manggagawa mula sa ibaba ng gusali. Isang gaw ng protesta na tila isang unos na yumanig sa mga bintanang salamin ng boardroom. Wena, how did you get in here? Nautan na tanong ni Salvador. Ang kumpiyansang ipinapakita niya kanina ay dahan-dahang natunaw na parang yelo sa harap ng apoy. Ang pintuang ito ay itinayo gamit ang dugo at pawis ng mga taong nasa labas, Salvador. Malumanay na wika ni Wena. Ngunit ang bawat salita ay tila isang malamig na hampas ng bakal. At ang asawang itinapon niyo sa ulan ay narito na upang bawiin ang susi ng inyong kaharian. Ang bawat pahina ng ledger na ito ay hindi lamang papel at tinta, Salvador. Ito ang bawat luhang ipinalunok niyo sa akin habang kayo ay nagpapakasasa sa nakaw na yaman. Ang boses ni Wena ay umaling-awngaw sa bawat sulok ng boardroom, kasing lamig ng nagyelong hangin, ngunit kasing talim ng isang bagong hasang patalim. Hindi siya nagmamadali. Dahan-dahan niyang inilapag ang makapal at lumang kwaderno sa gitna ng lamesang mahagani sa tapat mismo ng nanginginig na mga kamay ni Graciana. Sinunggaling ka! Isang desperadong frame-up lang ito! Sigaw ni Graciana, pilit na ibinabalik ang kanyang mapagmataas na anyo. Investors, don't listen to her. She's a fugitive. Magnanakaw siya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Wena. Magnanakaw? Tignan niyo ang screen. Gamit ang isang remote, pinuksan ni Wena ang malaking monitor sa likuran niya.
Hindi mga graph o financial reports ang lumabas, kundi ang isang malinaw na video recording mula sa nakatagong camera sa opisina ni Salvador. Nakita ng lahat ang tagpo kung saan si Salvador at Isabelita ay abalang binabago ang mga entries sa digital ledger habang humahalakak. Siguraduhin mong kay Wen na nakaturo ang lahat ng login trails, Isabelita. Narinig ang boses ni Salvador sa video. Para kapag nalaman ng mga creditors na butas na ang bulsa ng Montenegro, siya ang magbabayad sa loob ng kulungan. Isang maugong na bulungan ang sumabog sa loob ng silid. Ang mga creditors ay nagsimulang tumayo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng matinding galit. Naramdaman ni Salvador ang biglang pagkatuyo ng kanyang lalamunan. Sinubukan niyang magsalita, ngunit tanging ang mahinang hininga ng isang talunan ang lumabas sa kanyang mga labi. Ang kanyang physiological response ay hindi na maitago. Ang pawis na pumapatak mula sa kanyang no ay tila mga butil ng kanyang gumuguhong kapangyarihan. Dahan-dahang lumapit si Wena kay Graciana. At ikaw, Mama? Ang mga lihim na pautang na kinuha mo gamit ang pangalan ng unyon ng mga manggagawa? Narito rin ang mga resibo? Inilipat ni Wena ang slide sa monitor. Ipinapakita ang bilyon-bilyong halaga na dinala ni Graciana sa kanyang mga personang na account sa ibang bansa. Ito ang kanyang golden moment. Agsandali kung saan dahan-dahang pinunasan ni Wena ang isang bahid ng dumi sa pabalat ng ledger gamit ang kanyang puting panyo. Ang duming yon ay galing sa slums, ang lugar kung saan siya nahanap ang tunay na lakas. Ipinakita niya sa lahat na ang dumi ng mahihirap ay mas malanis pa kaysa sa gintong suot ng mga Montenegro. Wala ka nang matatakbuhan, Salvador. Wala na kayong kuta, Graciana. Malumanay na wika ni Wena. Akala mo ba, Wena, ikaw lang ang marunong magtanim ng patibong? Sa mundong ito, ang mga pusong gaya mo ay sadyang ginawa upang tapakan ng mga tunay na may kapangyarihan. Ang boses ni Catalina ay pumailan lang sa loob ng boardroom, kasing talim ng isang kidlat na tumatama sa gitna ng katahimikan. Nakatayo siya sa gilid ni Graciana. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay habang nakaturo ang mga pulis kay Wena. Naramdaman ni Wena ang panlalamig ng kanyang mga daliri. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang sumasabog na bomba sa loob ng kanyang dibdib. Ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling kasing tigas ng marmol. Hindi siya humibo nang lapitan siya ng mga opisyal. Tinitigan niya si Catalina, ang babaeng nagpanggap na kakampi, ang babaeng itinuring niyang huling pag-asa ng katarungan. Officer, bago niyo ako dalhin, tingnan niyo muna ang asul na sobrang ito. Malumanay na wika ni Wena, ang boses ay matatag at walang bahid ng takot. Dahan-dahan niyang inilabas ang asul na sobre na lihim niyang kinuha mula sa lamesa ni Catalina noong sila ay nagkita sa restaurant. Ang tunog ng pagpunit ng papel ay tila tunog ng pagpunit sa huling maskara ni Catalina. Sa loob ng sobrang ito ay ang orihinal na kasunduan ni Catalina Montenegro sa isang kumpanya sa Hong Kong, paliwanag ni Wena, habang iniaabot ang mga dokumento sa pinuno ng NBI. Hindi ako ang giyera ng espionage officer. Si Catalina ang nagbebenta ng ating pambansang yaman at ng bawat piraso ng Montenegro Group sa mga dayuhan kapalit ng kanyang sariling kaligtasan. At ang ebidensyang ibinigay niya laban sa akin, lahat ng yon ay sadyang ginawa sa loob ng kanyang sariling opisina. Nanigas ang ngiti sa mga labi ni Catalina. Ang kanyang physiological response ay naging mabilis. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang namula sa galit, at ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Sinungaling ka! Peke ang mga papel na yan! Sigaw ni Catalina, nuwit huli na ang lahat. Mabilis na sinuri ng mga opisyal ang mga dokumento. Kasabay nito, lumabas sa monitor ang isang panibagong feed, isang audio recording ng usapan ni Catalina at Mr. Chen. Ang bawat salita ng kanilang pagtataksil ay umalingangaw sa buong boardroom. Tila ba ang bawat pader ay sumusumpa sa kanilang kasalanan. Salvador Montenegro, Graciana Montenegro,
Isabelita Lopez at Catalina Montenegro. Madiing wika ng opisyal habang inilalabas ang 4 na pares ng posas. Kayo ay nasa ilalim ng pag-aresto. Wala na kayong takas. Isang nakabibinging hagulgol ang kumawala mula kay Graciana habang marahas na kinukuha ng mga pulis ang kanyang mga perlas bilang bahagi ng ebidensya. Ang tunog ng pagkakalansing ng mga posa sa mga kamay ni Salvador ay tila isang huling hininga ng katarungan. Napaluhod si Salvador sa paanan ni Wena. Ang kanyang mga luha ay pumapatak sa makinis na sahig. Wena, please. Patawarin mo ako. Gagawin ko ang lahat. Huwag mo kaming iwan ng ganito. Pagsusumamo ni Salvador, ang boses ay puno ng desperasyon ng isang taong nawalan ng lahat. Tumingin si Wena sa kanyang asawa sa huling pagkakataon. Walang galit sa kanyang mga mata, tanging isang malalim na tawkam, empathy, para sa isang lalaking piniling maging anino ng kasalanan. Ito ang kanyang golden moment, ang sandali kung saan dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang wedding ring. Ang ginto ay kuminang sa ilalim ng ilaw bago niya ito dahan-dahang inilapag sa ibabaw ng lamesa sa tapat ni Salvador. Ang sumpa nating dalawa ay natunaw na sa init ng iyong mga kasinungalingan, Salvador. Malumanay na wika ni Wena. Wala na akong asawang babalikan dahil ang lalaking minahal ko ay matagal na ring naging abo. Ang amoy ng bakal at uling sa loob ng pabrikang ito ay hindi na amoy ng pang-aalipin, kundi halimuyak ng pag-asang matagal na nating ipinagkait sa ating mga sarili. Nakatayo si Wena sa gitna ng malawak na factory floor kung saan ang naglalakihang mga makina ay pansamantalang tahimik, tila ba nagbibigay-pugay sa bagong yugto ng kanilang kasaysayan. Wala na ang mga anino ni na Salvador at Graciana. Ang tanging nananahan sa loob ng 4 na sulok na ito ay ang libu-libong manggagawa na nakasuot ng kanilang mga unipormeng may bakas ng hirap, ngunit may mga matang nagniningning sa bagong layunin. Dahan-dahang lumapit si Wena sa isang mahabang lamesa na sadyang inilagay sa gitna ng planta. Sa ibabaw nito ay nakalatag ang isang makapal na dokumento, ang Montenegro Workers Cooperative Charter. Ito ang bunga ng kanyang bilyon-bilyong Hope Fund, ang mga butil ng pilak at gintong kanyang pinang-alagaan sa gitna ng unos. "Manggardo, halika rito!" Malumanay na tawag ni Wena. Lumapit ang matanda. Ang kanyang mga kamay na puno ng kalyo ay nanginginig habang hawak ang isang pluma. Sa harap ng lahat, unang pumirma si Wena, hindi bilang may-ari, kundi bilang katuwang. Kasunod nito ang pagpirma ni Manggardo bilang kinatawa ng unyon. Ang tunog ng pagdampi ng tinta sa papel ay tila isang himig ng tagumpay na umalingaw-ngaw sa katahimikan ng pabrika. Pagkatapos ng seremonya, sinimula ng pamamahagi ng unang sweldo ng mga manggagawa matapos ang mahabang panahon ng krisis. Naramdaman ni Wena ang panunuyo ng kanyang lalamunan nang makita niya ang mga asawa ng manggagawa na umiiyak sa tuwa habang tinatanggap ang kanilang bahagi mula sa Silver Fund. Ito ang kanyang golden moment, ang sandali kung saan inabot niya ang isang maliit na sobre sa isang matandang trabahador na halos hindi na makalakad. Para sa inyo ito, tatay. Salamat sa hindi niyo pag-iwan sa Montenegro. Pabulong na wika ni Wena habang hinahawakan ng magaspang na kamay ng matanda. Naramdaman niya ang init ng pasasalamat na hindi kayang bayaran ng kahit anong hiya sa mundo. Sa mga sandaling yon, napagtanto ni Wena na ang tunay na restructuring ay hindi nagaganap sa mga numero sa computer, kundi sa dignidad ng bawat tao. Gayunpaman, sa gitna ng pagdiriwang, nananatili sa isipan ni Wena ang huling bulong ni Catalina bago ito dalhin ng mga pulis. Ang misteryo sa ilalim ng hurnoan. Ang bawat lihim ay parang usok. Maairing takpan ng liwanag sa simula. Ngunit sa huli, ito rin ang nagdadala sa atin patungo sa pinanggalingan ng apoy. Nakatitig si Wena sa kupas na litratong nakuha niya mula sa ilalim ng furnace number 9.
Ang kanyang amang si Arthur, bata pa at nakangiti, ay nakaakbay sa isang batang Graciana na wala pa ang bakas ng kapangitan ng budi sa mukha. Sa likod ng larawan, may nakasulat na maikling mensahe sa wikang Espanyol. Para sa kaisa-isang pangarap na hindi ko kayang bilhin. Ang tatay mo, ang orihinal na arkitekto ng Montenegro, Wena. Pabulong na wika ni Mangardo habang dahan-dahang lumalapit. Ang tunog ng kanyang mga yabag sa semento ay tila isang malungkot na ritmo ng pag-amin. Siya ang nagdisenyo ng lahat, ngunit niloko siya ng tatay ni Salvador. Pinili ng tatay mo ang manatiling manggagawa kaysa maging bahagi ng kanilang kasakiman. Ang put ni Graciana sa iyo ay hindi dahil sa ikaw ay mahirap, kundi dahil ikaw ang buhay na paalala ng lalaking tumanggi sa kanya. Naramdaman ni Wena ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat lamat ng kanyang nakaraan ay tila nagkaroon ng paliwanag. Ang kanyang pagtitiis sa loob ng mansyon ay hindi lamang pala para sa kanyang asawa, kundi isang hindi sinasadyang pagpapatuloy sa laban ng kanyang ama. Hinaplos niya ang litrato bago ito dahan-dahang inilagay sa loob ng kanyang locket. Sa harap ng nagniningning na hurnuhan, naramdaman niya ang huling bugso ng sakit na dahan-dahang natutunaw. Kinabukasan, isang opisyal na dokumento ang dumating sa kanyang lamesa, ang divorce decree, at ang formal na paglilipat ng lahat ng ari-ariya ni Salvador sa ilalim ng kooperatiba bilang bahagi ng areglo sa mga kasong kriminal. Kasabay nito ang isang huling tawag mula sa kulungan. "Wena, please, just 1 minute." Ang boses ni Salvador sa kabilang linya ay basag, puno ng pagsisisi na tila bahuli na ang lahat. "Narinig ko ang tungkol sa factory. You did a great job. I'm sorry for everything. Gusto ko lang malaman mo na kahit anong mangyari, ikaw lang ang babaeng minahal ko." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Wena habang tinitingnan ang malawak na planta mula sa kanyang bintana. "It's too late for sorry, Salvador. Ang pag-ibig na walang kasamang proteksyon at katapatan ay isa lamang ilusyong sumira sa ating dalawa. Tapos na ang usapan natin." Dahan-dahan niyang ibinaba ang handset. Ang tunog ng pagputol ng linya ay tila ang tunog ng isang kadenang tuluyan ng nakalas sa kanyang leeg. Sa huling bahagi ng hapon, bumalik si Wena sa hurnuhan. Gamit ang sarili niyang mga kamay, tinunaw niya ang huling butil ng kanyang silver fund upang buuin ang isang espesyal na iyas, isang pilak na hawakan para sa tungkod ni Mangardo. Ito ang kanyang golden moment, ang sandali kung saan inabot niya ang regalo sa matandang leader sa harap ng lahat na manggagawa. "Para sa inyo ito, Mangardo. Simbolo ng ating matatag na pundasyon," wika ni Wena nang may tapat na ngiti. Naramdaman niya ang init ng sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Isang paalala na ang ginto at pilak ay walang halaga kung hindi ito nagbibigay ng liwanag sa buhay ng iba. Isang taon ang mabilis na lumipas. Tila isang banayad na agos ng tubig na dahan-dahang tinangay ang bawat bakas ng pait at alikabok mula sa madilim na nakaraan. Ang Montenegro Group ay hindi na lamang isang higanting gusali ng bakal at kasakiman. Ito ay naging isang buhay na monumento ng katatagan at pag-asa sa ilalim ng pangalang Kooperatiba ng mga Manggagawang Villarreal. Wala na ang nakabibinging sigaw ng pang-aapi sa mga pasilyo, at wala na ang mga mapanirang bulong sa loob ng boardroom. Nakatayo si Wena sa malawak na beranda ng kanyang bagong opisina, pinagmamasdan ang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay ginto sa buong planta. Ang kanyang puting kasuotan ay nagniningning sa ilalim ng huling sinag ng araw, at sa kanyang leeg ay nananatiling nakasabit ang locket ng kanyang ina. Wala na ang kaba sa kanyang dibdib, wala na ang hapdi ng bawat patak ng ulan na dati ay tila sumusumpa sa kanyang pagkatao. Sa malayo, naririnig niya ang masiglang tawanan ng mga manggagawang pauwi na sa kanilang mga pamilya.
Ang tunog ng kanilang mga yabag sa semento ay tila isang musikang nagdiriwang sa kanilang bagong nahanap na danggal. Lumapit sa kanya ang isang lalaki, si Arthur Jr. Ang kanyang kapatid na sadyang itinago ng tadhana ay naging kaisa-isa niyang katuwang sa pagpapatakbo ng kooperatiba. Ate, handa na ang lahat para sa anibersaryo ng foundation bukas. Wika ni Arthur Jr. nang may tapat na ngiti. Ang mga pamilya ng mga manggagawa ay sabik na makita ka. Numiti si Wena at hinaplos ang balikat ng kapatid. Salamat, Arthur. Hindi ko akalain na ang pagkawala ng isang tahanan ay magiging daan upang makahanap ako ng isang mas malaking pamilya. Nahanap na ni Wena ang tunay na kapayapaan. Pinatawad na niya ang kanyang sarili sa mga taon ng maling pagtitiis. At bagaman hindi niya kailanman malilimutan ang lamig ng ulan noong gabing siya ay itinapon, hindi na yon ang nagdidikta ng kanyang bukas. Si Salvador at Graciana ay nananatiling mga anino na lamang ng isang maling panahong, hindi na muling babalik. Ang katarungan ay nakamit na niya, hindi sa pamamagitan ng paghihiganti, kundi sa pagbuo ng isang mundong mas mabuti para sa lahat. Tumingala si Wena sa langit at pumulong ng isang maikling pasasalamat. Itay, ang pilak at ginto na itinago mo ay naging liwanag na para sa libu-libong tao. Malaya na tayo. Ang huling nota ng tunog ng makina ng pabrika ay dahan-dahang naglaho, pinalitan ng payapang huni ng hangin. Ang ginto sa gitna ng abo ay natupad na, isang pangako ng kalayaan, danggal, at walang hanggang pag-asa na mananatiling nagniningning sa puso ng bawat manggagawang natutong lumaban.